So, what's up guys? So guys, meron lang ako ipapakita sa inyo. Mag-i-extend lang ako ng wireless connection gamit yung TP-Link router. So, meron ako ditong router. Ito yung nakakonect sa internet. So, Linksys. Yan yung Linksys ko na router. Then, meron ako dito TP-Link. Ito, TP-Link router to. So, i-extend ko lang yung wireless connection dahil wala na kasi akong cable para pag-connectin silang dalawa. Tapos gagawin ko tong access point. Tsaka kung meron man, ang hirap maglatag. So gagawin ko na lang, itong TP-Link ko, gagawin ko siyang wireless extender. Ko-connect itong TP-Link na to sa wireless connection nitong Linksys ko. And then, yun, i-extend niya yung signal. So, yun guys, ito yung diagram natin. So, bali, ito, yung Linksys, ito yan. Yan, Linksys. And then, ito naman, yung TP-Link. Ito, TP-Link. Yan, ito yan. So, ito, ko-connect lang dun sa Wi-Fi nung Linksys. Ito. Para mag-extend to ng Wi-Fi signal. So, tara configure na natin. So, yun guys, nandito na ako sa PC ko ulit. So, unang gagawin natin is ko-connect tayo dun sa TP-Link. Ayan, nakakonect na pala ako. Ito yung TP-Link. So, ko-connect na tayo dyan. And then, check na lang natin yung IP. 0.1. Ito, default gateway. Yan yung i-access natin. 192.168.0.1. Ayan, so ito yung web interface ng TP-Link. Yung TP-Link pala natin is Archer C24. Then, gawa lang tayo ng bagong password. So, gagawa lang ako. Tapos, enter ko lang. Then, wag na natin i-save. And then, set nyo lang yung time. Next. And then, so, wala pa tayong internet. So, skip lang natin. So, baguhin lang natin yung SSID. Sabihin natin TP-Link extension. Yan. And then, yung password. Gawa lang tayo. Yan. Yan yung password natin. So, next. And then, next. Kasi, antayin natin. Magre-restart yan. Pagka nag-restart yan, madi-disconnect tayo. Kasi, doon na tayo kukonect sa bagong SSID. Okay, so, ito. Connect lang tayo sa TP-Link extension. Lagay lang natin yung password. Then, next. So, yan. Nakakonect na tayo. And then, click lang natin. Yan, nagre-reconnect siya dito sa ating web interface. Okay, so no internet connection dahil wala pa talaga. Skip muna natin. Okay, so ngayon, dito natin babaguhin yung setup. So punta tayo sa advanced. Yan, yung operation mode babaguhin natin. Ito yung objective natin, range extender mode. So, gagawin lang natin siyang extender, itong TP-Link. Okay, kasi, tawag dito, wala na kasi akong cable para ikabit dito sa Linksys ko, tsaka dito sa TP-Link. Tapos, i-deploy ko to sa baba eh. Sa baba ko to i-deploy eh. Yan. So, wala na kasi akong cable, so via, wireless. Yan. So, range extender mode. Yan, piliin nyo lang yan, and then, pindutin nyo lang yan, and then save. And then, reboot. Okay, so nag-reboot na. Ang gagawin natin ngayon is login tayo. Wait lang natin mag-login. Medyo mabagal eh. So, yan, nakalagin na tayo. So, dadalhin niya tayo sa bagong setup wizard. So, ang pipiliin ko rito is yung SSID. Itong SSID na Rafaela. Yan yung SSID ng aking Linksys. And then, itatype ko lang yung password niya. And then, okay. So, para sa 5G, wala tayong 5G. Skip natin yan. Tapos, copy na lang natin yung host. Yan. Ito, wala naman to eh. So, next lang. Hindi pwede yung walang pangalan. So, next lang. Okay. So, ngayon, yung host router natin, ito yung kanyang 2.4G SSID, Rafaela. And then, yung password, ito. Then sa 5G, walang 5G yung natin yung Linksys. Yan. So ngayon, sa TP-Link natin na Archer, extended siya, 2.4G lang, tapos same ng SSID at same ng password.
So, save lang natin yan. Then, apply settings yan. Wait lang natin. So, yun na. Sabi, now connect to the extended network, then finish. So, click ko lang to, I have connected, then finish. Ngayon, ito na. Ito yung ano natin, Rafaela. So, itong ginawa natin kanina, tsaka ito, mawawala yan. Wait nyo lang mawala. Kailangan natin mag-refresh. So, wala na, hindi na natin ma-access to. Dahil, iba na yung CMD tayo. Hindi. Yun na. So, hindi na natin ma-access tong TP-Link na router dahil napalitan na yung kanyang IP address. Nandito na siya, sa Linksys na siya kumukuha ng IP address. Yan, hindi na natin ma-access yung kanina. Yung kaninang default IP niya. Ngayon, pagka in-access naman natin yung default gateway nila, ang makikita natin dito is yung Linksys. So, Linksys router to guys, inano ko lang. Tawag dito? Kinostomize ko lang yung firmware niya. Ginawa kong DDWRT. Yan. So, kaya ganito yung itsura niya. Yan. So, makikita nyo, ito yung Archer natin. Nasa Linksys ako Ayan, nasa Linksys ako. Yan. Ayan yung main router natin. And then, ito yung Archer natin. Ito yung binigay sa kanyang IP address. So, try natin i-access tong 1.110. Yun. Na-access na natin si TP-Link na Archer. Hindi na yung 192.168.0.1. Ito na yung bago niyang IP. 1.110. Yan. So, login tayo. So, ito yung setup, internet, tapos yung Linksys ko, tapos yung Archer. Gaya din yan dito sa ano ko. Sa diagram. Yan. So, ito na siya. So, check lang natin yung ibang settings niya. So, wala nang ibang magagamit na settings dito. Yan. Wala nang ibang magagamit. Dahil naka-wireless extender lang siya. Yan. Tapos pwede nyo baguhin yung mode. Pwede nyo gawing router mode, access point mode. Tapos yung administration, yung password, pwede nyo baguhin yan. Yung time, tapos yan na lang magagawa nyo. Firmware upgrade, mga ganyan. Backup, yan na lang magagawa nyo. Hindi na kayo dito makakagawa ng NAT, port forwarding. Dito na tayo gagawa sa Linksys. Yan, dito sa services. Oops. Yun lang, nakalimutan ko yung password ko dito. Mali. Naku, nakalimutan ko yung password ko rito. Naku, nakalimutan ko nga yung password. Ayun. Kala ko nakalimutan ko yung password eh. Saan ba rito yun? Hindi dito yun eh. Sa security. Yan. So, mostly ng rules or restriction, dito na natin gagawin sa Linksys. Ito, access restriction. Yan. Pwede tayo gumawa ng mga policy. Pwede natin i-block yung device, yung URL or website. Gusto, NAT. Yan. Pwede tayo mag-port forwarding dito kung meron kayong games na kailangan naka-open yung port. Then, ano pa ba? So, administration. Ano lang naman yan, yung para sa pag-access sa GUI na to. Tapos, dito nyo pwedeng baguhin yung SSID. Tapos, yung wireless channel. Yan. Mostly dito. Dito na sa Linksys. Yan. Tapos, ito yung overall setup. Ay, dito pala status. Yan. Ito yung overall setup natin. Or status. Saan yung kanina? Status. Wireless. Ito. Yan. LAN. So, yan. Ito yung Archer natin. Okay, so, ginawa lang nating extender, yung TP-Link Archer natin, para, yun, ma-extend yung wireless connection netong ano natin, Linksys. Pero, ang disadvantage nung paggawa nitong wireless extender, syempre, yung ibibigay ng TP-Link na signal is parang marireduce siya. Kumbaga, sabihin natin, kung dito sa Linksys, 100% yung connection, pag sa TP-Link ka na nakakonect, mababawasan yan. Sabihin natin into half or 50%. So, ganun ang mangyayari niyan. So, medyo may pagkabagal ng kaunti lang.
tamang placement lang. Huwag masyadong malayo sa main router or huwag masyadong malapit. Kaya lang parang halfway lang. So ngayon, tetestingin ko to kung saan ko siya pwede ilagay. Tapos i-check ko yung signal kung okay. So yun lang guys, yun lang yung gusto kong gawin. Ito. So successful naman natin nagawa. So ganun lang siya kadali guys. Walang problema doon. Basta supported ng router yung wireless extender. So yun, maraming salamat.